Napatunayan nga po mga idol ng Golden State Warriors na hindi lamang opensa ang nag-improve sa kanilang team simula nang makuha si Jimmy Butler dahil maging ang kanilang depensa gumanda na rin. In fact, ito mismo ang dahilan bakit nagawa nilang manalo laban sa New York Knicks 97-94. Kahit man masyadong nag-struggle sa shooting, nagagawa para naman nga po nilang maipanalo dahil sa depensa. At lahat nga yan dahil mismo sa bagong star player na si Jimmy Butler na nagkaroon ng record na 14 wins, 1 loss sa tuwing naglalaro ito. Almost unbeatable ang team dahil lamang sa kanyang presensya na isang magandang senyales na isa na silang legit na title contender. Umangat na rin naman sa 39 wins, 28 losses ang record bilang number 6 sa West na merong hawak na 7-game winning streak. At sa kanilang performance, hindi malabo na umakyat pa sila sa itaas bago matapos ang regular season. As of now, hindi para naman pinapakita ng Golden State ang tunay na lakas dahil kung inyong ang napansin, hindi masyadong aggressive dito si Jimmy Butler sa opensa kaya kailangan talaga itong katakutan ng ibang mga teams sa post-season. Samantala, lingid nga sa inyong kaalaman, hindi pa rin safe hanggang sa ngayon ang Los Angeles Lakers sa playoffs since sa sobrang dikit ng record ng team sa West, sa dami ng mga natitirang laro, hindi malabo na mahulog sila sa play-in tournament kapag nagsunod-sunod pa ang talo. Sa ngayon, 2 games na lang naman ang kalamangan nila sa top 6 na Golden State at 2.5 games naman ang kalamangan sa top 7 na Minnesota. At kung sakaling magpatuloy ang lose streak, asahan na nga ninyo na babagsak sila bago matapos ang regular season. Pero ayon sa ilang mga analyst, hindi rin naman sila masyadong nag-aalala sa kalagayan ng Lakers dahil ang nag-iisang paraan para makakuha sila ng panalo ay makumpleto ang kanilang lineup. Aminado ito na hindi talaga biro ang lineup na yon ng Lakers at once na bumalik na at makumpleto ang mga players na nagtamo ng injury, inaasahan na magsusunod-sunod muli ang panalo nito. Isa rin naman ang Lakers ngayon sa pinakakinakatakutan at yan rin naman mismo ang ilang mga executive kung saan sinabi na mga ito kung meron mang isang team ang pinakaayaw nilang makatapat sa isang 7-game series, ito ay ang Lakers, lalo kapag halos walang kahinaan ng Lakers nito kapag kompleto ang mga manlalaro. Sa kabilang banda, though nakapalag ang Detroit Pistons laban sa OKC Thunder, natalo pa rin sila 113-107 kung saan nasayang dito ang performance ni Tobias Harris 18 points at si Dennis Schroeder 17 points. At kasabay ng pagkatalo ng Detroit Pistons, hindi rin naman napigilan ng head coach ng kanyang emosyon sa interview. Ayon dito, masyado nga daw sumusobra ang harap-harapang pag-disrespect sa kanila ng mga referee sa dami ng maling tawag. Sinabi nga nito na sobra siyang proud sa performance ng team kahit man maaga ditong natanggal ang star player na si Cade Cunningham dahil sa 2 technical foul. Sadyang galit lamang nga siya sa pag-disrespect sa kanila. Ibang-iba nga daw ang tingin sa kanila ng mga referee kumpara sa Thunder. Sa katunayan, halos lahat ng kanilang foul sa OKC nire-review ng mga referee dahil sa pinaniniwalaan meron silang ginawang hindi kaaya-aya. Ngunit kapag ang OKC Thunder sadyang naniko o sa dibdib o liig ng kanyang mga players, pinapabayaan lamang ito ng mga officials which is napaka-unfair. Kaya dyan na nga sumabog at sobrang napiko ng head coach ng Detroit Pistons.